Hello, magandang umaga mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Dorano TV 2.0. Mayroon pa rin po tayong isang YouTube account na Boss D TV, mga kababayan. Komentaryo lang po natin itong naganap na hearing doon sa Senado, doon sa Blue Ribbon Committee. Alam naman po natin na maraming mga pangalan na mga binabanggit doon na politiko. Na Tito Soto, Erwin Tulfo, Abante, Franz Castro, Chua, Brosas, Redon, De Lima, at marami pang iba, mga kababayan, na mga pangalan ng mga politiko na ano. Pero alam naman po natin ngayon, nagkakanya-kanya silang denial, mga kababayan. Bakit nga ba sila nagkanya-kanyang denial ngayon? Siyempre, ang sinasabi ng iba, wala daw silang assertion, at sinasabi ni De Lima, wala pa daw siya dun sa Kongreso. Okay. Alam naman po natin ang naging papel ni De Lima nung panahon na wala pa siyang Kongreso. Puro banat, banat, banat kay Duterte. Diba po? Trillanes, ganun din. Si Castro, ganun din, sa Quadcom. Si Redon, Ace Barbers, lahat yan, puro. At balitang-balita po, doon, na tuwing hearing doon sa Quadcom, may kalakip na 1,000,000 pag umattend. Pagka matindi ang mga tanong mo, mga tanungan doon, 2,000,000. Di umano. Ayon sa balita nung panahon ng 2025, mga kababayan. Ngayon, bigla ngayong lumabas ngayon at sinasabi nila, wala daw silang mga insertion, wala daw silang mga ganon. Hindi po. Ang balita noon, pag tuwing hearing, kaya nga laging puno yun eh. Full pack yung mga congressman doon lagi. Laging attend doon sa Quadcom. Kompleto Ricardo sa mga congressman. Lalong-lalo na yung magtatanong na, lalong-lalo na nung na-contempt ni Franz Castro, si Laika Lopez. At doon yung isang kernel na na-contempt ni Paduano. Di ba po, mga kababayan? Hindi, pag ganun daw ang mga malaki daw ang bayad noon. Hindi po yun ang mga hindi naman sinasabi na galing sa flood control yun eh. Di ba? Ang sinasabi doon, walang sinasabi kung saan galing yung pera. Basta ang importante, nakapagbigay sa inyo ng paper bag. Di ba po, mga kababayan? So, pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, 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 Marcos Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So ngayon, komentaron natin ito, mga salot sa lipunang ito. Mga walang ibang ginawa kung hindi lustayin ang pera ng bayan. Mga satanas, mga kampon ng demonyo, na walang ibang ginawa kung hindi kukulangutin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yan ang kanilang pag-iisip lagi. Kailangan, nandito tayo sa pwesto, kailangan paglabas natin dito, may paldo tayo, mga kababayan. Yun po ang kanilang hangarin sa ating bayan. Hindi po para paunlarin at pagaanin ang buhay ng ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. So, komentaruhan lang naman natin itong naganap na hearing doon sa Senado. Na alam naman po natin, sa dinami-dami ng pangalan na lumabas doon, kanya-kanya silang denial ngayon, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Pagka bulilyaso na, deny na. Pero nung panahon na sila, na sila mismo ang wala silang denial, tanggap lang sila ng tanggap, mga kababayan. Ngayon, pakinggan lang natin si Senate President Cayetano, mga kababayan. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube, no? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nasa
nakalagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako, dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po, akyat sa taas po. Paanong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung So isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tigpo 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Second, Your Honor. More or less kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago In campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ako po, magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium. Isipin mo, Erwin Tulfo, 8 malita. Ang tigas ng mukha mo. Kabago-bago mo dyan sa Senado, ang tigas ng mukha mo,
na akala mo ikaw yung bida-bida dyan. Di ba po? Kung magsalita ka pa naman dyan, yung lingwahe na ginagamit mo sa imong radio station nung araw, ginagamit mo dyan sa Senado. Hindi po palengke ang Senado, Mr. Erwin Tulfo. May mga salita mo, palakulin mo yung mukha ni Cayetano, hindi tatalbog lang. Yan, mga salita ba yan? Ng isang senador? Mga salita, mga, bobo, ang mga empleyado ng, Senado. Di ba po? Hindi po yan mga ganyang mga salita ng isang kagalang-galang na senador. Palibasa, ay pinagyayabang mo na journalist ka, kaya akala mo siguro magagawa mo lahat ang gusto mong sabihin dyan. Hindi po ganyan ang pagtrato sa isang senador, mga kababayan. Hindi po ganyan, napapalukulin mo. Walang ganun. Kunting respeto naman, kasamahan mo yan. Kahit anong sama niyan, kahit ikaw, kahit anong sama niyan, re-respetuhin ka rin. Kung karapat-dapat kang respetuhin, Mr. Erwin Tulfo. Diba? Di umano? At ayon pa mismo, sa balitang ito, may para pang may human trafficking ka pa. Di umano? Ayon sa mga 18 Marines, mga kababayan. Dahil namimili ka ng mga babae na kaya pala mga sponsor nyo, robos, dahil at tatakaw nyo pala sa mga bilat. Yan pala ang ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Sobrang takaw, kaya ang robos ang kanilang sponsor. Ay, nako, Mr. Eretz Tulfo, Erwin, di ba? Kaya ka hindi ma-confirm sa DSWD dahil Amerikano ka eh. Di ba? Ginamit mo yung isang pangalan doon sa Amerika para lang matanggap ka. Tapos ngayon, nung kabulgara na, kaya pala ayaw mong talikuran yung pagka-American citizen mo. Ginagamit mo yung pagka-istang-istang mo dyan, pero wala naman talagang laman ng utak mo, kundi puro kulangot, Mr. Erwin Tulfo. Di ba mga kababayan? Tuloy lang natin itong Marines na ito. Mukhang maganda itong sinasabi niya tungkol kay Erwin. Yung siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Malit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Mga ganun po. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. Anim na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung anim sa Erwin 20... Tulfo, 2 at 6 na maleta. Ano ito? Panahon ng election ba ito? Dahil sasabihin mo, ba ngayon na ako 2025 naging senador eh. Oh, doon kay Tito Soto, bago mag-eleksyon. Eh di ikaw, tumakbo ka, baka ganun din ito bago mag-eleksyon. Dahil congressman ka, hindi ka naman dapat congressman eh. Dahil nung tinanggal ka sa DSWD, kung nagpupumilit kang, pinaresign nyo yung isang congressman at ikaw ang pumalit. At naging aso ka na rin ni Martin Romualdez nung panahon na yun. Kaya lang naman kasi kayo binoto nung panahon na yun dahil sumusuporta kayo kay PRRD. Ngayon, dahil si Marcos ang nandyan, yung mga tumbong ninyo, hinihimod nyo na ang puwit ni BBM, mga kapatid. Yan ang napapala dyan. Kasusunod kay Martin Romualdez, kay BBM, yan, 8 malita ang katapat. Ay ganun din kay Tito Soto, 5 malita ang katapat. Kaya pala ganun na lang kung magtakip sila sa flood control scandal. Damay pala kayo dyan. Kaya pala pinahihinto ni Lacson ang investigasyon ng flood control. Kaya pala, dahil damay pala si best friend. Di ba po, mga kababayan? Ituloy lang natin ang kanilang kahangalan sa paglimas ng pera ng bayan, mga kababayan. At least 150, no? At least. Oo. Yes, sir. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun?
Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Na hanggang sa ano lang. Yung basement, Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung ko kotse sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. yung ano So po kung yun. halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Ba't biglang nandito mga pangalan nila? Again, that Yan doesn't ang mean this is... nakakalungkot mga kababayan. Itong progressive group na ito, nila Pink, Yellow, at ang Makabayan Black, against Marcos ito, mga kababayan. Bakit ang sinisigaw nito? Hindi man lang masigaw ang pangalan ni BBM Resign. Lalong-lalo na si De Lima, Tino, at yung Risa Ontiveros. Lahat po yan, mga affiliate po yan lahat ng Makabayan Black. Yan po yan sila isang grupo. Pero nung panahon ni PRRD, nung pinapalibing yung si Senior Ferdinand Marcos, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, unang-unang nagsasalita dyan sila Makabayan Black, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, na Marcos never again. Huwag ilibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ito yung mga kumukontra. Bakit ngayon, yung sinuka nila, kinakain nila ngayon, mga kababayan. Para silang pusa, aso, na pag sumuka, pagkatapos sumuka, ay kinakain ulit pabalik yung sinuka. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Pero, yung 125 million na sinasabi ni BP Sara di umano, na nakurakot ni mismo ni BP Sara, na wala pa namang sapat na ebidensya, habol sila ng habol. Pero yung trilyon-trilyong pera ninanakaw ng administrasyong ito, wala silang salita, kahit isang salita. At bagkos, kinakampihan pa nila dahil daw di umano sa mali-malitang perang nilimas sa kaban ng bayan at pinamudmod sa mga progressive group na katulad ng Makabayan Black, ACT Teacher, at iba't ibang grupo. Kaya pala tahimik ang kanilang mga bibig. Mga kababayan. Yan pala ang buong katotohanan. Diba po? O ituloy lang natin itong pagsalaysay ng Marines na ito. Mga kababayan. Tuloy lang natin. True, that's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun na Your Honor yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila Your Honor kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. How about yung kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si
Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Ka-meeting po sila, boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din Alam ko na mga kababayan kung bakit lagi doon si Laila de Lima. Hindi pa siya congressman noon, mga kababayan. Bakit? Alam natin na nag-iimbestiga ito tungkol doon sa AGK, mga kababayan. Di ba po? Nung papalapit na ng papalapit at nawala na sa pwesto si BBM, doon na siguro nag-umpisa ang dikit ni Laila de Lima dahil pinaplano talaga nila nakasuhan si PRRD sa ICC. Lagi ito kasama ni Trillanes. Di ba po? Kaya siguro nakakatanggap ito dahil sila yung nag-a-assist, tumutulong doon sa ICC na nandito sa Pilipinas nung panahong yun, mga kababayan. Kaya kahit man itanggi ni de Lima, dahil silang dalawa ni Trillanes na babanggit dito, sila ang nag-iimbestiga, si Laila de Lima nag-iimbestiga ng AGK, at si Trillanes ang kumukontak sa ICC, malamang si de Lima ang nagbibigay ng impormasyon doon sa mga taga-ICC, mga kababayan. Di ba po? Kaya siguro nakakatikim si Laila de Lima ng mga paper bag na nakukuha doon sa townhouse o sa polo club, mga kababayan. Tuloy lang natin po, ito. may dala-dala na rin po yan. Kuwan yan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Yun Bakit nga. siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, Kasi nga po, ganito kasi bigla kasi naging congressman. Tandaan po natin, nung pinapunta doon si PRRD sa Senado, nandoon si de Lima. Tama po ba? Nung pinapunta naman si PRRD doon sa Kongreso, nandoon si Trillanes. Para ano? Di ba? Para imbestigahan o para baka doon nakatanggap ng isang paper bag si Laila de Lima. Di ba po, mga kababayan? Alam naman po natin yan eh. Pero hindi pa siya halal na congressman on. Pero alam natin na nag-iimbestiga na ang Quadcom nung panahon na yon. Di ba po? Kaya siguro siya nakatanggap ng paper bag. Hindi, kasi sinasabi ni Laila de Lima yun, hindi naman ako congressman. Oo, hindi ka congressman. Pero ikaw ang nagbibigay ng impormasyon, di umano, doon sa mga ICC. Di ba po, mga kababayan? Kaya na pong deny niya rito, kasi nga po, may lumabas dito ang mga pangalan ng ICC na investigator. Sino ba ang nag-a-assist noon, mga kababayan? Sino ba nagbibigay ng impormasyon doon? Hindi ba si Laila de Lima? Dahil 3 dekada niya yung iniimbestigahan si PRRD sa Davao Death Squad. Pero hanggang ngayon, wala siyang naisampang kaso. Pero kaya siguro yung nalakap niyang ebidensya, ibinigay niya doon sa ICC. Diba po, mga kababayan? O, ituloy lang natin ito, mga kababayan. nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. King Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas,
House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Ito mga kababayan, lahat ito naka-attend sa Quadcom. Yun yung balita noon na bawat attend sa Quadcom ay merong 1 milyon yata o 2 milyon, di umano. Mga kababayan. Yan mga binanggit na pangalan niya, kahit sabihin nilang wala silang insertion doon sa flood control. Kasi nung time na yan mga kababayan, balitang-balita po, pag umatin ka ng hearing, may 1 M ka. O kung maganda yung banat mo doon sa iniimbestigahan ninyo, 2 M ka. Di ba po, mga kababayan? Balitang-balita po yan doon sa loob ng Kongreso. Kaya nga po, ang dami laging umaattend, mga kababayan. Di ba? Sa Quadcom, kaya nga nabanggit sila lahat dyan eh. Kaya sila nabanggit lahat dyan. Kasi itong mga marino na ito, ang nagbabalot at nag-aasikaso at nagdadala mismo ng pera doon sa Kongreso. At alam nila kung anong kulay na paper bag yung bit-bit palabas ng isang congressman. Sila ang naglagay ng pera doon sa loob ng paper bag at sila mismo ang nagdadala doon sa loob ng opisina ni Saldico. At paglabas nila galing doon sa opisina ng Saldico, bawat congressman may bit-bit na ganun. Kaya po, totoo po yan. Dahil po yan, alam naman po natin na may balita po talaga na nung investigasyon ng Quadcom, pag umatin ka, meron ka. Pag maganda tanong mo, mas mataas. Di ba po, mga kababayan? Kaya sila na tiba talaga nung panahon na yon, mga kababayan. Yan lang ang nakakalungkot. Talaga pong namang pinagpipestahan nila ang pera ng bayan, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. At mayroon pa po tayong isang YouTube channel, mga kababayan. Pa-subscribe nyo na lang po kasi itong YouTube ko na ito, minsan na-take down po ito eh. Pero na-develop ko na po. Tapos nag-create po ako ng isang YouTube is Boss D TV. Medyo nag-umpisa pa lang yun mga kababayan. Baka naman po, palambing naman po ng subscribe, like, at share. Magandang gabi po. Magandang umaga. Magandang tanghali. Sulit po tayo sa 2028 BP Sara Duterte. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at